Grabe, oh. Kakabaliw. Ford Raptor. Katas. Katas ng mga, alam mo yun, sakripisyo. Katas ng negosyo at katas ng dedikasyon, di ba? So, sobrang lupit. Nakakabaliw. Hello Madlang Pips. So, dito kami ngayon sa biyahe. Kasama ko si Coach Prince. Iyon, no? Iyon. So, papunta tayo ngayon sa Ford. Sa Ford EDSA. Kasi may maglalabas ng brand new Ford Raptor from Tox family. Actually, galing pa kami province. Pero, syempre, hindi natin palalampasin tong ganitong moment dahil yung isa sa leader ng Tox family ay maglalabas ng dream car niya, kaya pabiyahe tayo. And ito, konting kwentuhan muna since bumper to bumper yung traffic. So syempre gusto ko munang magkwento kasi ako super excited ako and proud dun sa maglalabas ng sasakyan and mamaya papakita natin kung sino yung owner at more pictures and videos dun sa sasakyan na bibili niya. Pero gusto ko lang magkwento kasi etong taong to, yung maglalabas ng sasakyan, actually isa sa pinaka unang nag-join sa grupo ko, sa grupo natin. So nakakatuwang isipin kasi kitang-kita ko kung paano to nag-start. Yung as in walang-wala talaga, as in hirap na hirap din talaga sa buhay, yung tipong isang kahig, isang tuka, talagang alam mo yun maaga din tong nagka-family, nagkaroon ng anak, asawa. So kumbaga typical na hirap kung paano buhayin yung family niya. Pero ang galing, di ba? Ang galing ng negosyo, ang galing ng empowered consumerism, ang galing ng programa ng grupo natin. Kasi imagine, nagkaroon siya ng first car na Honda City, ngayon second car niya na dream car niya na Ford Raptor, and bumili na rin ito ng house and lot. So mamaya alamin natin kung sino siya, i-interviewin natin siya para mas marinig nyo straight from his mouth kung ano ba talaga yung mga ginawa niya, paano niya nagagawa. So ako gusto ko lang mag-reminisce ng konti. Tanda ako, halimbawa nag-join ako 2012 yun so 8 years ago nag-join ako ng EC 8 years ago. After siguro mga 3 weeks or 1 month, napasali na namin agad tong tao na to, and galing din siya sa ibang company. So yun, kumbaga kinausap namin yung vision, diniscuss namin sa kanya, sinabi namin sa kanya kung ano yung pwedeng mangyari in the future. So nakinig naman siya, nagtiwala. So ang galing lang, no? Pero hindi ganoon ka-smooth kasi tanda ako. Nung una pa lang, unang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan namin dito sa EC, talagang hirap na hirap kami. Tanda ko, ito yung laging kasama ko sa 7-Eleven. Lagi kaming tambay sa gilid-gilid ng office kasi wala kaming masyadong pera pa nun Kumbaga naghihintay kami ng may manlilibre sa amin. Dati may bisyo pa ako noon na nagsisigarilyo ako. Ang tanda ko noon, nanghihingi lang ako ng sigarilyo sa mga nagsisigarilyo sa gilid-gilid. So ibig sabihin wala talaga akong pambili, wala kami pang pero imagine na ngayon na nakukuha na nitong leader natin yung mga pangarap niya sa buhay because of our group, because of our system, and because of empowered consumerism. Kaya mamaya mas maririnig nyo pa yung mga kumbaga personal experiences niya
kung bakit siya naging successful at yun yung gamitin natin, 'di ba? Yun yung maging silbing inspiration sa ating lahat para makuha din natin yung sarili nating pangarap. So yun, sabi nga ang layo pa, galing kaming province, galing kaming Quezon. Sabi ang layo naman kung pupunta pa kayo ng Ortigas or ng EDSA para lang i-witness yung maglalabas ng kotse. Pero para sa akin, yung biyahe, itong traffic, walang kwenta to kasi yung years na pinagsamahan namin itong taon na to, yung alam mo yun, yung hirap, yung pagod, yung gutom, yung tinatawanan kami before, lahat yan naranasan namin. Pero ngayon nasa ibang side na kami ng ng mundo nasa medyo upper level na kami. Nandun na kami sa kumikita, sa masarap ang buhay. Nandun na kami sa point na nagagawa na namin yung mga gusto namin, na ibibigay na namin yung mga gusto ng mga mahal namin sa buhay. So, etong traffic, itong biyahe, walang kwenta to. Napakadali nito. So, mamaya, more kwentos pa and more experiences to, kumbaga, alamin natin kung paano ba nagawa nitong tao na to para doon tayo humugot, doon tayo magkaroon ng kanya-kanyang kumbaga learnings para may apply natin sa mga sarili nating buhay. Okay? At ito, ang isa pa, etong kasama ko na to, dati po itong medrep, dati itong ilang years ka nagtrabaho, bro? 9 years na medrep. 9 years na medrep, but ngayon nag-i-start na siyang maging entrepreneur, nag full time na siya dito sa negosyo natin, and soon maglalabas din to ng mga resulta niya. So kaya dalawa magiging option, one is sabayan siya, 2 is panoorin siya. So kung sasabayan nyo siya, for sure pag bili nito ng mga gusto niya, yun din na magiging resulta mo. Pagka pinanood mo siya after 2 years, 3 years, maiinggit ka dito sa tao na to. Kaya kung ako tatanungin, sabayan nyo na tong tao na to, si Coach Prince De Ramos. So pwede nyo siyang i-search sa social media or Facebook, Prince De Ramos. Pwede nyo kontakin yan. So that's it. Mamaya guys, pag nasa Ford na ako, i-video naman natin yung Ford Raptor, i-video natin kung ano yung mga specs niya, tapos interviewin natin mismo yung may-ari ng maglalabas ng brand new dream car niya. Okay? So mamaya kita-kits ulit. Yan na, Ford Edsa. Hi Pogi! Bigay ko na lang sa'yo. Hi Pogi! Hoy, binigyan tayo ng parking ni J-Boy. We're here. Yun, so andito na tayo ngayon sa Ford Edsa. Kasama ko si J-Boy and the gang. The next second car of J-Boy. Yes. Yan na, kung ano naman sinasabi nila. So mamaya tayo dun sa loob, mag-usap-usap ulit, ha? Ford. Subaru pala yun, Subaru. Ito pala yun. Right, tara. Yes! Ito na. Hanap tayo ng pagkakataon. Yes! Headlight. Tapos Yan. yung pinakadulo sa photo lang. Pag maliwanag, patay yung ilaw mo. Pag tumabi, No orient. nakadulo. Yan o! Yes! Pare, first of all, congratulations! Nakakabaliw! Sarado natin para mas malupit. Para yun, para amoy natin yung aircon. Grabe pre, nakakabaliw yung kotse mo. Yes! Talaga kahit naman Pwede ba magmura? Putang ina talaga, nakakabaliw! Nakakabaliw, Brad. Vlogger na tayo ngayon, Brad. Oo, so Vloggers real. Oo, syempre online world na tayo. So ano ba yung mga tip na mabibigay mo para naman sila din magkaroon ng mga makahit na mga goals nila? Yes, siguro number one na pinaka-importante sa akin is that change of perspective. Kasi syempre simula na nagsimula tayo doon sa business bilang baguhan, ang perspective pa natin is susubukan ko muna para basakin to, ganyan, kaya ko ba? Yung nagtatanong. Pero yun, kumbaga parang na-expose lang ako na na-expose. Sobrang kailangan talaga magbago yung pananaw mo From thinking na para basakin to into thinking na akin to.
diba? I will own this industry. I will own this. Kumbaga parang tayo na yung magtatagpi-tagpi nung nung parang pinakamundo natin eh. Kasi ang maganda dito sa ginagawa natin business, talagang mabubuo mo yung mundong gusto mo. Depende sa'yo. Kung hahataw ka, kung magsisipag ka, 'di ba? Kung gusto mong gumaling, 'di ba? Huwag mo iasa lagi sa ibang tao, huwag mo laging iasa sa mentor lang. Yung mentor nandiyan 'yan, bonus 'yan. Sobrang laking benefit mo kung may mentor ka. Pero end of the day, it is your decision eh. Ikaw magde-decide kung gusto mo bang kumuha ng Raptor. Gawa mo paraan. Tama? Kailangan ganun yung mindset mo. 'Di ba? So, yun number one, kailangan shifting ng mindset. Lagi kapag adjust ka lang ng adjust. Doon nag-start no? Sa mindset eh. Kumbaga kahit wala pa yung physical na yaman, yung goal, pero at least sa isip mo nababago na, diba? Kaya napaka-importante nun. Kasi like for example, what if sabihin natin hindi nagbago yung mindset ko? Di hanggang ngayon iisip ko hindi para sa akin yung Raptor. Di ba, hindi mo kaya, di ba? Parang gano'n ba? Sobrang parang sa mayaman lang yung Raptor na baka hindi mo bilhin. No? So kailangan mag-shift tayo ng gano'n na may isip din natin na lahat ng nakukuha ng mga nauna sa atin, mga mayaman, is makukuha din natin. Wait lang, putulin natin. Sige na. Pasok kami. Pasok ka. Yan, so Yan. siyempre dapat nandito yung kumbaga first lady. Oo. So second tip pare. Yun, second tip, katulad una kong sinabi is changing a perspective. Kailangan nag-develop up. After mo, kunwari nag-change ka na ng perspective, tinaasan mo na yung standards mo. Yung kasi yun taasan yung standards. Pag tinasan mo na, panindigan mo. So ibig sabihin ng panindigan, be 100% responsible of your life. Kailangan responsable ka dun. Ginusto mo to Correct. Diba? Hindi yung for example, ginusto mo, tas nahirapan ka, tas isisisi mo na naman sa ibang tao. Diba? Ang dami kasing ganun na minsan ako din napapaisip, ba't kaya ganun? Siya naman may gusto. Diba, Mentor Kim? May mga ganun tayo din ng mga kasama, mga leaders na Gusto lang sa salita. nagre-reklamo na ka, ganito, ganyan, etc. Minsan napapaisip ka, tama pa ba yung ginagawa mo, etc. Kaya lang sabi ko nga sa'yo, tinaasan mo yung standard mo, panindigan mo. Pero ang mahalaga Gusto doon, ko attainable naman, no? Wala namang imposible talaga. Wala. Sa ngayon, sa ganito na mindset ko, hindi ko na maisip na may imposible. Ang lagi ko na lang iniisip, ano ba yung katumbas na sacrifice nun para makuha ko yon? Ano ba yung katumbas na hard work nun? Ano ba yung katumbas na enerhiya na ibubuhos ko? Sobrang solid.